Ang leader ng Iran ay napunta agad sa China para humanap ng solusyon sa digmaan. Pero sa Beijing ay nakatanggap siya ng di inaasahang babala. Mas matinding pressure na tapusin ang krisis na banta sa langis, barko at ekonomiya ng China. Ngayong Miyerkules, ika-6 ng Mayo 2026, dumating sa kabisera ng China ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araqi upang humingi ng proteksyong pampolitika, suportang pang-ekonomiya at 100 para sa negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Malinaw na sinabi ng China, pangunahing bumibili ng langis ng Iran na nais nila ng ligtas na daanan sa dagat, tuloy-tuloy na kalakalan at pagwawakas ng digmaang nakakasama na sa interes ng Beijing. Umaasa ang Iran na may kaalyadong haharap sa Washington hanggang dulo. Natuklasan nila ang isang makapangyarihang bansang malamig, mapagkalkula at inuuna ang sariling barko, refinery, export at seguridad sa enerhiya. Ang galit ni Arakichi ay nagpapakita ng rehimen na naipit sa mga sanksyon ng Amerika, pag-atake sa dagat, krisis sa ekonomiya at lumalalang pag-iisa. Sinubukan ng Teheran na gawing sandata ng pandaigdigang pananakot ang Hormuz. Ngunit sa huli ay natakot pa mismo ang China, ang mamimiling nagpapanatili sa malaking bahagi ng ekonomiya ng Iran. Ngayon, imbes na lakas, kahinaan ang ipapakita ng paglalakbay. Umalis na rin ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran mula Tehran upang maghanap ng diplomatikong ginhawa. Ngunit sinabi ng Beijing na kailangang matapos ang krisis dahil apektado rin ng China sa pagsasara ng Hormuz. Ngayon, lumipat na ang presyon. Bukod sa presyon mula sa Estados Unidos na tapusin ang digmaan ng Gwardiyang Revolusyonaryo, ngayon ay kailangang harapin ng Iran ang paniningil mula sa sarili nitong kaalyado na ayaw magbayad ng presyo ng digmaang nilika ng Gwardiyang Revolusyonaryo sa puso ng Golpo. Ikukwento ko ang lahat ng ito. Ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatili kang mahusay na impormado. Impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa kredibilidad Milson Alves News. Hindi karaniwang biyahe ang pagpunta ni Abbas Araghchi sa China. Nandoon siya dahil nasusukol ng rehimen ng Iran. Inatake ng Iran ang mga komersyal na barko, nagbanta sa pagdaan ng mga barko, inudyukan ng Estados Unidos at ginawang isang bombang pang-ekonomiya ang Hormuz. Mahalaga rin ang kipot na ito sa China dahil umaasa sila sa langis mula gitnang silangan para sa kanilang industriya. Iniulat ng Reuters na ang digmaan ng US, Israel at Iran ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa pandaigdigang supply ng langis at nagbanta sa seguridad sa enerhiya ng China. Ibig sabihin, ginamit ng Tehran ang Hormuz bilang sandata laban sa mundo, pero naapektuhan din ang bulsa ng Beijing. Diyan lumalabas ang malamig na pagtataksil ng China. Tinanggap ng China ang ministrong palabas ng Iran. Nanatili sila sa diplomatikong tono, binanggit ang negosasyon at hiniling ang pagpapanumbalik ng normal at ligtas na pagdaan sa kipot ng Hormuz. Para sa Iran, mistulang suporta ito pero sa totoo lang, presyon ito. Ayaw ng Beijing na bumagsak ang kanilang supplier pero ayaw din nilang isara ng supplier na iyon ang gripo kung saan dumadaan ang mahalagang bahagi ng enerhiya na nagpapatakbo sa kanilang ekonomiya. Nagmadali ang Iran humingi ng proteksyon, ngunit ang nadatna nila ay China na mas inuuna ang mga barko at langis. Naganap ang pagpupulong sa Beijing, eksaktong bago ang nakatagdang pagbisita ni Donald Trump sa China na itinakda para sa ika-14 at 15 ng Mayo. Lalo pang pinapalala ng detalyeng ito ang krisis. Nais ni Trump na kausapin si Xi Jinping tungkol sa Iran habang pinipuwersa ng Washington ang mga bangko at refinerya ng China na bumibili ng langis mula Iran. Nilagay na ng Tesoro ng Amerika sa puntirya ang mga refinerya ng China at tumugon ang gobyerno ng China sa pamamagitan ng isang hindi pangkaraniwang hakbang. Inutusan nila ang mga kumpanya sa loob ng China na huwag sundin ang mga parusa ng Amerika laban sa 5 refinerya na inakusahan ng pagbili ng langis mula Iran. Kasama dito ang Hengli Petrochemical na pinatawan ng parusa ng US dahil sa $1 bilyong na pagbili ng langis mula Iran. Ito ang dahilan kung bakit mas lalong naging seryoso ang diplomatikong paglayas ni Araghchi. Kailangan ng Iran ang China para makaraos sa usaping pang-ekonomiya. Ayon sa datos na binanggit ng Reuters, mahigit 80% ng langis na in-export ng mga barko ng Iran ay binili ng China noong 2025. Kung wala ang mamimiling ito, mawawalan ng pondo, lakas at kakayahan ang rehimen ng Iran na suportahan ang kanilang operasyon abroad. Dahil dito, hindi lang basta nakipag-usap ang kalihim ng Iran sa Beijing.
Pumunta siya ron upang protektahan ang pangunahing base ng ekonomiya ng rehimen habang humihigpit ang mga parusang Amerikano at mga harang sa dagat na lalong dumidiin sa Tehran. Habang humihingi ng suporta si Arakshi, inihayag ni Trump ang pansamantalang paghinto ng Proyektong Kalayaan, isang operasyong Amerikano para tulungan ang mga barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz na may proteksyong militar. Ang pagginto ay sinabing para bigyang daan ang kasunduan sa Iran, ngunit patuloy pa rin ang presyon. Iniulat ng Reuters na sinabi ni Trump na may malaking pag-usad patungo sa isang kasunduan, ngunit nilinaw din niya na mananatili pa rin ang blokeyo ng Amerika. Sa madaling salita, pinigil ng Washington ang pag-abante sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi nila inalis ang dahilan ng panggigipit na ito na nasa mga pag-atake. Sa press conference ng US Department of Defense, sinabi ni General Dan Kane na simula nang yanunsyo ang tigil putukan. 9 na beses nagpaputok ang Iran sa komersyal na barko, sinamsam ang 2 container ship at inatake ang puwersa ng Amerika ng mahigit 10 beses. Sinabi rin niya na mahigit 22,500 mandaragat ang nakakulong sa mahigit 1,550 barko. Mga komersyal na barko sa Golpo na hindi makadaan. Ang makataong krisis ay makikita lalo na sa mga mandaragat na nakakulong at sa mga naantalang rutang pangkalakalan. Sinabi ng general na inatake rin ng Iran ang Oman minsan at ang United Arab Emirates ng 3 beses, kabilang ang isang opensiba laban sa oil terminal ng Fujairah na di umano'y napigilan. Sabi ng mga puwersang Amerikano na gumamit sila ng MH-60 na helicopter ng Navy at AH-64 mula sa Army para mapigilan ang mga banta laban sa komersyal na paglalayag. Direktang sinabi ng Amerika, kahit mag-usap ang Iran tungkol sa negosasyon, tuloy pa rin ang kanilang militar sa pagsubok sa dagat. Dahil dito, ang pagpunta ni Arakshi sa China ay amoy politikal na desperasyon. Nais gamitin ng Tehran ang krisis bilang kasangkapan ng pandaigdigang panggigipit. Pero nang napansin ng China na ang sarili nitong enerhiya, eksportasyon at katatagan ay nanganganib. Umalis siya ng bahay para humingi ng tulong. Sa Beijing, sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas na papayag lang ang Iran sa makatarungan at malawak na kasunduan. Pero sa totoo, gusto ng rehimen na makakuha ng oras, iwasan ng bagong pag-atake militar at pigilan ang pag-alis ng pinakamalaking bumibili ng kanilang langis dahil sa parusa ng Amerika. Ang China ay naglalaro sa 2 panig. Hinaharang nito ang parusa ng Amerika sa mga refinerya ng langis sa China para maprotektahan ang soberanya at akses sa langis ng Iran. Sa kabila naman, hinihiling nito na bumalik sa normal ang pagdaan sa Hormuz dahil ayaw nitong gawing itim na butas para sa kalakalan ng revolusyonaryong gwardya ang Golpo. Iyan ang kalkulasyon ng Beijing. Mahalaga ang Iran bilang kaalyado laban sa Washington, pero nawawalan ito ng silbi kapag tinatarget na nito ang enerhiyang nagpapatakbo sa mga pabrika, pantalan, barko at export ng China. Ang kontradiksyon na ito ang dahilan kung bakit ang salitang pagtataksil ay hindi ito lantad sa talumpate kundi pagtataksil ng interes. Inaasahan ng Iran ang automatikong proteksyon pero inuuna ng China ang sarili nitong barko, kontrata at pagpupulong kay Trump. Kapag sinabi ng Beijing na dapat maibalik ang ligtas na pagdaan sa Hormuz, pinipilit nitong makipagnegosasyon ang Tehran. Kapag nagbanta ang Washington ng mga sekundaryang sanksyon, napipilitang pumili ang Beijing kung ipagtatanggol ang Iran o panatilihin ang ugnayang ekonomiya sa pandaigdigang sistema. Ayon sa kasaysayan, bihirang magtagumpay ang paggamit ng mga kipot bilang sandatang pampolitika sa pagsasara ng rutang pandagat. Noong 1967 sinara ng Ehipto ni Gamal Abdel Nasser ang kipot ng Teheran para sa mga barkong Israeli na naghiwalay sa isang sensitibong ruta at nagpalala ng alitan nito sa Israel. Makalipas ang ilang araw, sumabak ang rehiyon sa digmaan ng 6 na araw. Simple lang ang aral. Kapag ginawang instrumento ng presyon ng bansa ang daanan sa dagat, lumalampas ang problema sa diplomasya at pumapasok sa usaping lakas, ekonomiya at estratehikong kaligtasan. Napagtanto ng ibang bansa na ang pagdepende sa malalakas na kaalyado ay hindi ibig sabihin nito na may walang pasubaling suporta. Ang Hilagang Korea ay umaasa sa China para sa ekonomiya, ngunit nagpapalit-palit ang Beijing ng suporta, presyon at kontrol kapag nagbabantang umurong ang Pyongyang. Demais a região.
Ang Rusya dahil sa sanksyon ng kanluran ay nagbebenta ng enerhiya sa mga kasosyong Asyano, ngunit kailangan tumanggap ng diskwento, mahihirap na ruta at mas tumaas ang pagdepende sa mga mamimiling inuuna ang sarili. Humingi ng tulong ang Venezuela nang bumagsak ekonomiya nila, ngunit may kapalit na pampulitika ang suporta ng mga kaalyado. Ngayon, pumapasok na rin ang Iran sa parehong sitwasyon, humihingi ng tulong ngunit nahaharap sa China na maingat sa bawat kilos. Ngayon, ang susunod na hakbang ay dapat manggaling sa tatlong panig. Una ay ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran na may hindi direktang pagmamamagitan at presyon mula kay Trump para sa kasunduan. Pangalawa, ang posisyon ng China ay pwedeng makatulong na itulak ang Teheran sa negosasyon dahil apektado rin sila kapag sarado ang Hormuz. Panggatlo, ang kilos ng revolusyonaryong gwardiya ay maaring sumabotahe sa pag-unlad kung magpapatuloy ang pag-atake nila sa barko, kapitbahay at puwersa ng Amerika sa Golpo. Sa huli, malinaw ang pangunahing katotohanan. Nakikipag-usap pa rin ang China sa Iran, pero malinaw na nilang sinabi na ayaw nilang madamay sa pinsala ng isang digmaan na nilikha ng mga pang-uudyok ng Teheran. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong dalhin ng totoong balita araw-araw. Tingnan ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.